pinili ko, no? Ito yung pinili ko. Kasi mayroong pangalan ito. Iba naman, it defeat that the traditional translations of the Bible, ang sabi nila si Mary Magdalene. Ito. Pero sa John chapter 12, iba yung kanyang pangalan. Iba, hindi para si Mary Magdalene ang sinasabi dito. Sabi niya, then 6 days, okay. Ang nangyari po sa Mark chapter 14, verse 3 to 9, at saka Matthew 26, verse 6 to 9, nangyari po ito sa Holy Wednesday. Ang nangyari naman, sa John chapter 12 naman, nangyari ito, sabi niya, okay, tininan niyo, no? Then 6 days before the Passover. 6 days before Passover. Ito naman, Passover na, malapit ng Passover. Kasi ano na, Wednesday, Holy Wednesday na. Kaya yung interpretation, and then yung pagsasalistik nila dito, baka ibang babae, baka ibang kasi iba yung panahon, at saka yung gap nito. Imagine yung isa, sa Mark 14, chapter 14, at saka Matthew 26, ay nangyari sa Holy Wednesday. Passover na yun. Dito naman, sa John chapter 12, 6 days before Passover. And sabi niya, Jesus came to Bethany. Okay, isa lang sila yung lugar, no? Where Lazarus was who had been dead. Kasi si Lazarus at saka si Martha at saka si Maria, kapatid ni Martha, ay taga Bethany. Okay? Dead from, he had raised from the dead. Ibinangon siya ng Panginoon sa kamatayan. Ay, no, sa buhat sa kamatayan, no? Buhat sa mga patay pala. Okay? Patay na pala siya, hindi kamatay, no? And verse 2, there they made him supper. Martha served, but Lazarus was one of those who sat at the table with him. Patay, nagkikain, no? Doon nakita ninyo, namatay na ito, pero kumakain na siya, no? Kumakain siya ngayon. Okay. Simon the son who will betray himself. Verse 5. Why is the fragrant oil not sold of 300 denarii and given to the poor? Ang gandang concern po ni Judas, no? Ma-concern sa tao. Pero hindi niya concern ng aking Panginoon. Buti na lang ang babae nito na si Maria. Ito po yung ginawa kong verse natin. Si Maria ay merong concern na sa ating Panginoon at maging sa kanyang kamatayan. Hindi pa naman namamatay ng Panginoon, siya ay binuhusan na siya, nag-serve na siya doon sa ating Panginoon. Alam po ninyo kaya ginawa po ni Maria ito, nakapatid ko ni Martha. Kasi hindi ko na, actually yung original message na ginawa ko, in-address ko ito kay Mary Magdalene. Pero sa aking kaka-research, si John pala meron pang kaya kinuha ko na lang para hindi kayo maligaw, hindi tayo baka kasi baka naman, sabihin nyo, babasa nyo yung John 12, hindi naman si Magdalene na si Martha, kaya si Maria. Kaya kinuha ko po ito, meron pong pangalan na sinasabi. No? Actually, dahil po sa ito po yung ginawa po ni Maria, kaya sa ating Panginoon, dahil po yung tinatawag nilang kasalanan sa Panginoon. Ginawa niya yun, ang gawa niya yun, bagamat napaka-costly ang kanyang ginawa sa ating Panginoon, dahil po yung ginawa niya yung kanyang kapatid. Yan po yung ay napakalaking utang na loob sa ating Panginoon, dahil siya po ay binigyan po ng second chance ng Diyos na muling mabuhay. And then, pangalawa, according to the story, the history or the story of this woman, ay siya po yan, ang sinasabi ni Mark, Luke, and Matthew, ay it's a sinner woman. Kapag ang babae noon, ang sinabi nilang sinner, yan po yan ay lagi nilang in-address yun sa mga prostitute. Kapag sinner.
Kapag hindi naman, kapag hindi ka prostitute, they don't call you sinner. Even we are, yes, we are totoong sinner tayo kasi meron tayong mga kasalanan. Pero kapag sinabing ganyan, sinner, a woman sinner, ibig sabihin, meron siyang mga gawain, no, na hindi acceptable in the society during that time. Kaya they called sinner. So ngayon, siya po ay, dahil po sa ginawa ng Panginoon, ay siya po ay pinatawad doon sa kanya. Kaya po sa mga napakadami mga babae na dito sa Biblia na kung saan, na si Mary Magdalene, siya po ay pinagaling ng Panginoon, the infirmities. Alam po yung infirmities noong unang panahon, kapag po ay nagkaroon ka ng karamdaman when it comes of your work, lalo po yung prostitute, infirmities po yung tawag doon. At siya po pinalaya ng Panginoon sa 7 demonyo na umakalipin kay Mary Magdalene. Maria. Kaya pag kayo makukonfuse, no? Kaya dalawang Maria ito. Actually, napakadaming Maria dito sa Biblia. Kaya binibigyan sila ng apelido. Actually, hindi naman apelido yun. Si Mary Magdalene ay nakatira sa Magdala. Kaya tapos siya kanya, Mary Magdala. Para makita ng pakinggan, Magdala. Kasi ang Magdala, yan po yan ay, kung titignan nyo sa mapa, yan po ay nasa South Galilee, sa Sea of Galilee po yun. Kung titignan nyo yung mapa, no? Okay. So dito ay makikita natin kung paano yung kanilang pag-ministry sa Panginoon. They serve God, or they serve Jesus Christ without any preservation. Sila po ay nagsilbi sa Panginoon without thinking anything, without preservation for themselves. Kagaya nito ni Mary Magdalene. Si Mary Magdalene, hanggang sa kamatayan ng Panginoon, nandun siya. Hanggang sa kanya pong resurrection, andun pa rin siya. Actually, si Mary Magdalene, siya po yung tumutulong financially sa ministry ng Panginoon. Si Mary naman ay malapit sa Panginoon. Si Mary na kapatid ni Martha at si Lazarus, malapit naman siya sa Panginoon dahil kaibigan niya si Lazarus, ang ating Panginoon si Lazarus. Okay? And then, siya po ay malimit na makinig sa mensahe ng Panginoon na si Mary. And then, bagamat hindi sinasabi ng Biblia, he is a sinner, pero ito po yung kanilang suspect no? Na siya po ay, bakit niya ginawa yun? It's only dahil lang ba sa ang ating Panginoon, ginawa niya yung kanyang kapatid? No. Maaari po yan because he is also a sinner. Natawag po siya. So ngayon, ako po ay magsasalita sa paksang. Hindi posible na tayo maglingkod ng buong puso na kagaya po ni Maria. Hindi posible. Lalo na kung naisip natin kung anong ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Ang ating Panginoon, napakaganda ang kanyang sitwasyon bago po siya pumunta dito sa lupa. Siya po ay hari ng mga hari. Siya po ay parte ng Godhead. Siya po yung He is a God. Okay? Siya po ay mayroong trono sa kalangitan. Pero dahil po sa kanyang pagmamahal sa atin ng Ama, ginawa po ng ating Panginoon, siya po ay pumunta dito sa lupa. Upang po siya ay mag-serve sa atin. Hindi po siya yung mag-serve. Actually,